Napakaraming nagtatag at nagme-message sa atin tungkol sa viral na UFO hearing na nagaganap ngayon sa Amerika. Tila tinatago at pilit pinagtatakpan ng gobyerno ng Amerika ang katotohanan. Itinatago raw at pinagtatakpan ng Amerika ang katotohanan sa likod ng mga unidentified flying objects. Sinabing 12 alien spacecraft na o higit pa ang tinatago ngayon ng US military. Panawagan ng tatlong ito na dating miyembro ng US Air Force at US Navy ay tigilan na ang cover-ups at sabihin na sa publiko kung ano ang totoo. Sino ang tatlong whistleblower na ito at bakit sila naglakas ng loob na ibunyag ang lihim ng Amerika? Anong klaseng video ang ipinakita nila sa hearing at bakit tila nakakaramdam ng banta sa seguridad ang marami? Viral ngayon na UFO hearing sa Amerika. Yan ang ating aalamin. Ito ang tatlong dating mga sundalo ng US na matapang na isiniwalat ang mga sikreto umano ng Amerika patungkol sa mga alien. Anila, karapatan ng mga taong bayan malaman ang katotohanan. Isinusulong nila na tigilan na ng Amerika ang pagtatakip o pagtatago sa mga natuklasan nito patungkol sa mga UAP at iba pang mga hindi maipaliwanag na bagay. Sa videong ito ay madalas tayong makakarinig ng word na UAP, Unidentified Aerial Phenomenon o Unidentified Anomalous Phenomenon. Ito ang tawag nila sa mga bagay na nakikita nilang lumilipad o nagpapalutang-lutang sa ating himpapawid, nasa loob mismo ng ating planeta. Samantalang ang mga UFO naman ay madalas nilang ginagamit kapag ang hindi maipaliwanag na bagay ay lumilipad sa labas ng Earth. Ito ang dahilan kung bakit mas intense ang topic na ito at nangangailangan ng agarang aksyon dahil ang mga UAP ay malalapit sa atin. Mga hindi maipaliwanag na bagay na nasa loob mismo ng ating planeta na anumang oras ay pwedeng umatake o may gawing hindi ka nais-nais. Marami ang nangangamba ngayon sa kaligtasan ng marami. Unang-una na rito ang tatlong dating sundalo ng Amerika na handang isiwalat ang lahat ng kanilang nasaksihan habang nasa serbisyo. Ito si dating US Navy pilot Ryan Graves at ito ang ilan sa kanyang pahayag. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. Soon, these encounters became so frequent that aircrew would discuss the risk of UAP as part of their regular pre-flight briefs. Sinabi niyang hindi lang isang beses sila naka-encounter ng mga UAP na malapit sa kanilang area. Sigurado silang nakumpirma nila ng makailang beses na ang mga nadedetect nila gamit ang mga radars at infrared system ay hindi sasakyan ng kanilang mga kagrupo at lalong hindi ito mga sasakyan mula sa ibang bansa. Dagdag pa niya, 2014 pa ang unang encounter nila sa mga UAP pero pinipigilan umano silang isiwalat sa publiko ang kanilang mga nakikita. Noong una ay talagang sunod-sunuran sila sa kung ano ang gusto ng US government. Pero ngayon na napapadalas na ang kanilang encounter ay ayaw nilang iisang tabi ang kanilang nakikita. Lalo pat kaligtasan nila at ng taong bayan ang nakasalalay dito. Ito naman ang dating US Navy Commander David Fravor na naging whistleblower din dahil sa mga natuklasan nilang UAP. Matapang niyang isiniwalat na nakakita raw siya at ang kanyang grupo ng isang bagay na kulay puti na stable na lumulutang sa gitna ng San Diego Coast. Nang kanilang bantayan ay bigla raw itong naging tila isang ping-pong ball na nagpapabalik-balik sa magkaibang pwesto. Nagawa rin nilang lumapit kahit papaano at nang malapitan nila ay para daw itong isang malaking capsule na naliligiran ng mga guhit at umiilaw. Sa kanilang tansya ay mas malaki ito kumpara sa isang normal-size fighter jet at di hamak na mas mabilis. At nang mas lumapit pa sila ay bigla raw itong bumulusok papalayo sa isang iglap nang hindi man lang nagiiwan ng kahit na anong marka. Isinumitin nila ang kanilang mga footage o mga aktwal na video na magpapatunay ng kanilang statements. Sa ngayon ay classified pa ito as confidential funds. Confidential files at hindi pa pwedeng isa publiko. Bukod sa kanilang pahayag ay usap-usapan na sa mga residente sa San Diego ang bagay na ito bago pa man din ito madiskubre ng US Navy. Kalat na ang kwentong ito na nahahaluan na rin ng takot sa mga residente dahil sila mismo ay kitang-kita nila kung papaano lumulutang ang bagay na ito. Ito naman si David Grush, isang Air Force veteran at pangatlo sa ating mga whistleblower.
Siya ang may pinakamalaking pasabog sa tatlong whistleblower natin dahil hawak niya mismo ang mga videos at mga litrato ng mga alien at mga sasakyan ng mga ito. Karamihan daw sa mga ito ay galing sa mga crash site o mga lugar kung saan bumagsak ang mga UAP. Kinukuha daw nila ang mga ito nung sila ay nasa serbisyo pa at pinag-aaralan kung paano mapapakinabangan o kung paano makokopya ang teknolohiya nito. Ang kanilang mga na-encounter daw ay tinatawag nilang non-human aircraft. Sinabi niyang sa tagal niyang naninilbihan sa Amerika ay batid niyang napaka-advanced talaga ng mga sasakyan ng mga alien at magpasa hanggang ngayon ay hindi nila kayang i-reverse engineer. Reverse engineering ang tawag nila sa mabusising pag-aaral ng isang makina upang makopya ito. Dagdag pa ni David Grush ay mayroon pa silang nakitang isang napakalaking sasakyan na puno ng napakaraming ilaw. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto niya nang magsalita sa publiko dahil batid niyang hindi na tayo ligtas laban sa mga ito at lalong hindi makakabuti kung lahat tayo ay inosente sa mga ganitong bagay. Batid ng tatlong whistleblower na ito ay maaari silang mapahamak kapag napatunayang nagsisinungaling sila. Pero sigurado daw sila sa kanilang mga statements. 100% na katotohanan lang ang kanilang mga sinusumite. Naglalakas loob silang tatlo na humarap sa Kongreso ngayon para isiwalat kung ano ba ang totoong nangyayari sa kanilang bansa. Nananawagan silang tatlo sa US government na maging transparent na sa mga tao. Dahil naniniwala silang banta ito sa seguridad hindi lang ng Amerika kung hindi ng buong mundo. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng US Congress kung ano ang maaaring nilang gawin patungkol sa mga bagay na ito. Dagdag pa rito, napakarami ring netizens ang nagpapatunay o sumusuporta sa mga naturang hearing. Mga individual na walang posisyon sa gobyerno, gaya na lang ng kuhang ito. Ang kumuha ng video ay nasa isang pampasaherong eroplano nang bigla na lang may lumabas na hindi maipaliwanag sa kanilang bintana. Noong una ay tila ulo lang ang kita rito na nakasteady sa himpapawid. Pero nang di kalaunay umalis ito, pabulusok na napakabilis. Nang tanungin nila ang piloto at iba pang mga crew sa eroplano ay wala silang maisagot dahil sila mismo ay hindi maipaliwanag ang bagay na ito. Pinag-aralan ito ng mga eksperto sa aircraft maneuvers at kinumpirmang napakalabong magawa ito ng isang eroplano. Sobrang nakapataas ang ulo nito at nakasteady ng malabong magawa ng isang eroplano. At nang umandar ito ay nag-iwan ito ng itim na usok na taliwas rin sa mga common na eroplano. Ang normal na iniiwan ng eroplano ay puti dahil sa evaporation at hindi itim. Sa ngayon ay kabi-kabilang hearing ang nangyayari sa Amerika. Sa mga oras na ito ay marahil may kopya na rin sila ng mga footage at mga litrato na isinumite ng tatlong whistleblowers natin. 12 alien spacecraft o higit pa ang tila pinag-aaralan ngayon ng Kongreso. Sa ngayon ay wala pa silang komento tungkol dito, pero siguraduhin nakasubscribe ka kapantas para naman updated ka sa mga kakaibang pangyayari gaya nito. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.